Okay, good morning mga ka-solar. So, andito tayo ngayon sa may Corinthian. Mag-install tayo rito ng 16 kilowatt hybrid inverter. Tapos, 14 pieces na 640 watts solar panels. And then, tatlong pirasong 314 Ah na battery. Total of 16 kilowatt hour ang isa. O, nasa 40 kilowatt hour something. Wait lang, mabitin natin. 16 times 3. 48 kilowatt hour. 314 Ah ang isa. So day 1 namin ngayon dito sa Corinthian. Ito yung mga gamit natin. Ito yung bahay ni client. Ang laki. Ito yung tatlong battery, hybrid inverter, safety device. Ito. Tapos mga conduit. Ito yung solar panels natin. Ganyan kalaki yung ating solar panels. So day 1 namin ngayon. Today is ano ba ngayon? June 30. Yung battery natin na sobrang bigat. 130 kilos ang isa. Oh, yung toolbox, baka mapatid kayo. Wait, ako. So, yan yung ibabaw namin, 3 meters. Wala parehas yung ano boss eh. Yung dulo eh. Bakit? Ang hindi pareho. Bingi. Hindi naka-clean cut. Oo. E di clean cut mo lang muna itong isa. Kasi gaya mo na rito. Yeah. Sige. Clean cut mo lang. Hindi, ito clean cut na to. Kaya pala. Quality. Pantay na pantay. Anong update dyan? 1 cm na lang. Pumunta ka tubig. Ayaw pang higupin, boss eh. Binuhusan mo tubig. Oo. Ayaw pang higupin. Hindi talaga higupin yan kasi busog yan. Umulan eh. Pero bumabaon siya, di ba? Parang katulad lang sa Valenzuela. Pag nawasak yung matigas ganito, baon na to. Mabaon niya.
So bali hindi namin nabaon yung grounding rod na 3 meters. Ang gagawin namin ay mag-multi-point grounding na lang kami. Kakat namin dito, tatap pa rin yung grounding wire, tapos yung kaputol babaw namin sa ibang lugar, medyo malayo dito. So dalawa yung magiging grounding ni sir. Mas malaki yung chance na maging effective grounding kapag ka multi-point. Tinamaan nyo ba to? Bato. Parang mga malalim yung baon nito, boss. Oh. Yung puting niya malalim. Oo, tapos yung mga natambak sa ilalim na. Sige, hanap kayo ng mas malambot na lupa. Ito nyo lang ibon. Sige. Basta ang goal, almost pantay yung dalawang... tutumbukin mo dito, diba? Oo. Yung cable tray. Tapos dito yung pull box natin. Tama. Itategan natin dito. Yan, boss. Ha? Yan. Baka dyan banda. Atin tayo dun. Sige, okay lang. Basta huwag ka tatama sa kortina. Boss. Okay. Hanggang yan yung top bottom na top ng pull box. Full box, boss. Hanggang dyan. Ito, pre. 163, boss. Pasko na ba? Yan, huwag na ito. Hindi na kailangan pasko. Okay. Oops. Alalay lang, alalay. Tulong ka sa akin. Okay, bagsak mo ito. Hindi. Alalay. Pre. Yan, pasok na. Dali na, pre. Pasok na. Oo. Kamay ko, pre. Kamay ko, pre. Pasok na. Hindi pa ito eh. Hindi pa. Pasok ko dito eh. Kahit naman dito eh. Hindi ka siya, hindi pa pasok kay San. Hindi pa ka siya. Hindi pasok yan. Huwag niyong bitawan, Oo, mamaya hindi pa. Ayun. Ayun. Tingnan mo. Kala ko pagkaano nun, Muslim. Hindi pa yan. Nakaangat eh. Dapat yun sa baba, sa bracket. Ano nga to? Malayo. Oh, wala, malayo. Ligtas dito sa akin. Huwag kayo sa ilalim. Ligtas dito sa akin. No, kita ko rito, malayo eh. Nandiyan, baba. Oh, punta kay Pod. Kay Pod. Tapos, sagad sa pader. Tulak mo ganun, yan. O, baba, dandan baba. Tumaping. Ano? Inababa ako eh. Taas ulit, peng. Masabit yata eh. Hindi. Oh. Hop. Baba konti. Itulak nyo to, itong head na to. Tulak nyo pa ganun sa pader. Para nakakalso eh. Ayaw nga tatabing ba? Yan. Okay na. Oh. Yan. Oh. Okay, magandang hapon mga ka-solar. So, tapos na kami sa day 1. Ito yung ating mga battery, inverter na 16 kW, safety device. So, nakapag-mount na kami. Yan ang status yan. At ang tropa ay kakain muna ng minudo. Oh, hati-hati hati-hati. Pwede may take out, boss. May matira. Okay, magandang hapon mga ka-solar. So, bali natapos na yung aming day 1. Today is June 30, 5:40 ng hapon. Ito kami. Ilan tayo? Ay, 5. 5 lang. Boss, 5. So, bukas baka 6 kami kasi absent lang yung isa. Okay, mga kasalat. Okay, magandang hapon mga ka-solar. So, bali pang second day namin ngayon dito sa Corinthian. So, ngayon magpuputas naman kami sa may pader pagdadaan na ng AC wire. Habang yung isa naman ay gumagawa sa inverter.
Ay, nahulog yung bala. Hindi mo na ilak. Okay na. Tanggalin mo muna yung taping, yung mga ribabaw, masusugatan yung cable tray natin. Brushin mo muna yan. Huwag mo ipatong dyan yung cable tray. Magagasgasan yan. Linis mo muna itong working area mo. Alalay. Ako na yan. Taas mo muna ano. Huwag mo ba kasi ito sa baka? Tama. Ito, yung pala yung gege. Bob. Wala mo muna doon. Sige pa, dyan, tayo mo na. Ano gamit mo dyan? Okay, boss. Tatay mo na, boss. Okay, tama. Okay. Perfect. Okay, magandang tanghali mga kasolar. So, bali pang 3 days namin dito sa Corinthian. Nagbubutas kami ngayon ng cable tray para sa pagdadaanan ng mga wire. Bali, nakapaggawa na rin kami ng pagdadaanan ng mga wire. Itong cable, aluminum cable tray. Yan. Malinis, maganda. Tsaka yung pagkaka 45 degree dito sa kantuhan, maganda rin. Perfect. Dito, may pull box tayo dito. Tapos 32mm na SDPA conduit. Tapos dito mag-beamit yung galing sa bubong, sa solar panel. Sa pull box din na to. Bumakal. Oo. Okay na. Okay na. Hawakan mo. Sige, hindi tayo mo. Tayo mo. Para bako. Okay, pababa. So, lalagyan namin ng kantuhan itong para hindi makadamage ng wire. Ayan siya lalagay. Para safe sa wire. Wala na siyang talas. Okay. Kakalat naman yun. Nakakalat yun. Dikit mo maigi. Kantuhan.
Akan, humahawa ka yun. Hindi maging malibag. Perfect na yun. Ano, hindi na masusugatan ang wire dyan. Pag natuloy ang bukas, hindi na madadali yung wire dyan. O, di ba? Mas gumanda pa. Ito. Papakatapyas ko sa yan. Hanggang dito sa takip. Okay. Kasama ang takip, boss. Yes, kasama yung takip. Kailangan ma-cut yan. Yan. I-cut mo to. Kasama yung takip. Tsaka to. Grinder. Para pag tinumbok natin dito yung cable tray. Ito. Pag tinumbok natin to dito. Halimbawa may maintenance. Pwede natin tanggal yung takip. Movable siya. Kasi pag di natin binutasan lang natin to, tapos tinumbok natin dito yung takip, hindi na mabubuksan to. Kaya kukortehan natin to para ma-open pa rin siya pag nag-maintenance tayo. Halimbawa. So kukortehan talaga natin to. Bubutasan natin. Yung pasok ng cable tray dapat. Tapos siyempre pag binuksan mo yan, may ano yan dito, may border yan dito. Sama mo yung sa kakat. Sama yung pili ko. Wait lang ah. Nakuha yung tornilyo na lagyan doon. Apat. Ito ah. Sakto pala, wala nang border. Ito pala yung kabila meron. Kinat mo yan. Sama mo sa cut to ah. Apo. Basta ang goal, pasok to. Papasok sa loob. Ngayon. Ang konti. Makata mo ha. Yan lang goal. So, babalik ko yung tornilyo para hindi mawala. Ano kaya, boss? Ha? Kunin mo yung pull box oh. Kunin mo yung pull box, yung kitat niya ano ni Ayun oh. May gusto mangyari ron. Oh. Tutumbukin mo yan. Pati yung pull box dyan. Yun muna ang una mo. Tapos pag nakat mo na yun, hindi makikita mo na yung haba na ito. Kasi yung haba na ito. Itong unahin mo, huwag mo na unahin ito. Kasi pag ito inuna mo, baka hindi mo ma-insert. Mabas. Yan, yun yung tumbok yan. Kaya kung magle-layout ng pullback, itox mo na lang diretso. Sige, sige. Yan. Metro, pero mga metro. Metro. Ito. Yan lang yung yung Ito. yung BCM na yun. 5.5. Ito, yung metro nga. Ano yung metro? Metro na ang laki. Ito nga. 5. So, 10.5 divide to 5.2.
Ito yung gitna niya. 8.2. Ano ron? Nakita naman eh. Ito, gitna nitong butas na to. Ito. Dito. Ito. Basta gitna nito. Tali. Pag namakap na to, makikita mo na rito, itutumbok mo mamaya ano nito. Okay na? Okay. Tukso muna to. Okay na yan, naka-laser na yan. Kumbaga, hindi ka na magkakamali dito. Gets na? Sa boss. Okay, magandang hapon mga ka-solar. So, pang 3 days namin ngayon. Nagliligpit na kami. Time check. 4:40 ng hapon. Lilinis na ng kalat. Tsaka araw-araw yan. Basta tapos ng installation, ligpit. Tanggal ng kalat. Sa loob may nagwawalis. Marami naman nagawa ngayon. Kasi baka pumasok yung lamok. Shan, dito rin na rin. Mamaya pawalis din ako na. 6 ka na yung aming tools sa box. Tapos may teroso. Ha? Okay. Pero yung iba sa labas na lang, hindi na kasya. Mas baka pwede rin 62 dyan. Saan? Dito? Kasya ba? Try mo kung kasya, ako lang naman. Kasya mo, grabe si Aaron. Hindi, puzzle lang yan. Okay. Yung ganda ng takip mo, 0-0 ah. Para masikip. Okay, magandang hapon mga ka-solar. So, pan-day 3 namin dito sa Corinthian. Bali, ongoing installation pa rin. Galing ako sa Ocular, tsaka may nag-DP na client sa Ayala Heights. So, 18 kilowatt yun, 4 na battery. Tapos to, ongoing sa Corinthian. Nag-wire na kami sa AC side. Punta rito sa inverter. Pero napantay mo na ba yung cable tray dito? Okay na? Yung level bar nyo? Nilibay ba namin yan? Okay. Sige. Kahapon kasi hindi pantay. Ay, isa ka pala, Peng. Ito yung ating AC wire na 22mm. Wire size. Diyan siya po dadaanin. Diyan papunta dun sa inverter. Yan, sige, para tumuwid.
So dito kami ngayon sa may bubong. Magandang tanghali mga ka-solar, bali pang day 5 namin ngayon. So ito yung bubong ni client, tiles. So ito explain ko sa iyo ron. Ito yung adjustment ito, ang purpose ito para lang malapat natin to dito. Okay? Pero yung text screw mo dito, dalawa. Yan, dalawa yan. Tapos pagpatong mo ng tiles, yung ano, susukatin mo yun kung hanggang kano kalaki to, tsaka to. Yun na medyo tatabasan mo, babasan mo na konti para hindi siya kumalso dito. Pag nasukat mo na to, i-align mo maayos. Pag nasukat mo na to, higpitan mo na to, yung bolt. Agad mo na? Okay ba? O yan, yan. May isang L-foot na tayo. So nakapagbaklas tayo ng isa. O diba? Asa yung text screw mo, tsaka pang ano. Kukunin ka boss yung... Tsaka yung, ito ang gawin mo rito, yung impact wrench. Kaya pagkuha mo ng ganito, tandaan mo na lang. Pag basta ang goal, kaya na-adjust to para ito ilapat dito. Yun lang yun. Yun lang ibig sabihin yan. Hindi yan para itaas. Para dito yan, para malapat. Kunin ka lang na boss. Sige. Ang init dito sa bubong. So, ginaguide ko yung mga tao dito sa methodology ng pag-install ng mounting kapag tiles yung bubong. Hindi kasi ito plug and play na katulad sa Yero. So, yun yung isa sa dahilan kung bakit medyo may kamahalan kapag ang roof ni client ay tegula. Ito, tiles, Japanese tiles. Kasi time consuming ikabit, at the same time mas mahal po yung mounting na ginagamit dito. Hindi siya mabilis ikabit. At saka siyempre may halong ingat to pag gagawa nito kasi mahal ang ganito klase ng roof. So yan, nakakabaklas na kami ng isa. Sinampulan ko lang, pinakita ko lang sa mga tao kung paano gawin. Pero marami kami ikakabit. Meron dito, meron dun, meron din dito. Alam ko meron din dun. Basta 14 kilowatt ang ikakabit dito. Ilang piraso ba? Hindi ko tanda. Para nasa 14 kilowatt lang solar panel nito. Merong naka landscape, merong mga naka portrait. So minaximize lang namin yung roofing space ni client. Yan. Mamaya ipapakita ako kapag na-mount na. Usually ganyan lang ang mounting ng ano, pag ma-mount ng tegula roof. Tegula, sorry. Tiles, Japanese tiles roof. Saka ganito yung L-foot na ginagamit. Hindi kamukha sa Yero, plug and play, mabilis makakabit. Mas madali. So, kahit ganito yung bubong na mga ini-installan, kaya namin mag-install. Pero medyo pricey lang. Kasi mahirap, time consuming, tapos mahal po yung L-foot nito. So sa mga may bubong na katulad nito, mostly sa Green Hills East, puro ganito ang bubong. Kasi may inistallan din kami doon. Dalawa yung installan namin. Ganto rin yung bubong. Mga mamahalin yung bubong. So yun, kaya namin magkabit kahit ganito. Marami na rin pala naka-solar dito. Yun. Mga kapitbahay. Wala yata akong makitang Yero ang bubong dito. Puro bato, puro tiles. Yun o. Dito nga pala yan sa Corinthian. Day 5 namin. Hindi ko alam kung saan ko pa ito na Ortigas. Bago Meralco. Yung bago Meralco kakanan sa Corinthian. Yan. Tinataas na nila yung mga L-foot niya. Ang dami niya. Ang dami namin ikakabit. So yun, nakakabit na kami ng isang piraso. Tibay yan. Hindi basa-basa kaya tangayin ng bagyo. Dalawang text screw. Ito sa mga
Okay, baklas ulit. Nakalimutan ibalik to. Aray mo. Hirap pa namang ibig. Kanina, ito naman nakalimutan. Baklas tong dalawa. Meron na tayong rubber lugs sa mga ano natin, terminal lugs. Ganda siya. Ito, ano natin ito. Diba? Ganda. Ah, Tsaka Philip. Nakaipon po yung ano. ah. Yung Philip kasi ba? Philip, pero Adjustable. Patalo. Patalo. Mamaya natin higpitan. So, yung next. Diba? Yun ang gusto kong manahin mo sa akin, Pud. May arte yung wire. Oh. Makuha mo rin yan. 3 years pa. 3 years pa. 3 years pa, no? 3 years talaga. 1 week lang pa siya ako yan. Magas pang nut natin, ah. Ay, magpapaso, ah. Baka magkaaway sila. Yun. Mamaya natin higpitan. Sunod, itong sa may Barrel boss, mabilis yan. Barrel. hindi. Huwag mo munang babarilin kapag nag-ano. Minsan kasi masisira yung thread. Pag nakasalpak na, pwede mo na yun. Pwede mo lang barilin mo. Kumbaga, ano mo lang muna. Make sure mo muna na nakapasok pa talaga yung thread. Ayaw mo papasok ng ano. Isa na lang eh. Ayaw pa. Bakit ba? Gawa na ito. Maano pa.
Yun. Dali ka ngayon. Di ba? Pasok na yan. Tutok mo electric pan. Pre. Pakainit. Tutok mo saan. Init. Parang mo naman parang yung gano'n. Gaya tayo rito, no? Sakit. Hindi rin gano'n sakit rin, no? Dami ano pa tayo ganito. Yung combination wrench na ano, yung single lang. Try nyo, kunin mo nga yun sa toolbox. Oo, yung combination wrench. Di ba? Iwas init talaga to. Sobrang higpit. Merong separator. Sabay nawawala na karando. Sabay na. Oo, yung ganyan. Wala pa rin hanggang ngayon. Nawawala Papatong. pa rin. Yun. Kuha. Ako rin, Ben. Nakaplay.
A separator. Okay, good morning mga ka-solar. Bali pang day 6, pang-anim na, o pang-7. Basics. Pang-anim na araw namin ngayon yun na kikabling kami ng citizens or ng AC wire, breakers, at ATS. So ito yung status ngayon dito sa Corinthian. Kailan ang gamitin ka? Today is around June 7, June 7. July. July 7, July 7. July 7, Tuesday. So may bagyo ngayon. Bukas may bagyo daw bukas. Okay, maganda yung wiring, malinis. Okay, break time na kami. May bago kaming kanit ulam. Dito kami sa labas kumakain. Magandang kumain dito. Silong ng puno. Sa gilid ng bahay ni client. Magandang hapon mga ka-solar. So, andito pa rin kami sa Corinthian. Dito na sa kabilang orientation gumagawa na bubong. Yan sila. Nagbabaklas pa rin ng Japanese styles group. Tapeng! So, kaya natin dinidikatan to ng sticker para ma-aware si client na authorized personnel only ang pwede lang gumalaw nito para maiwasan yung pagka void ng warranty. Dahil pag pinagalaw sa iba at lalong nagka-problema, so possible ma-void yung warranty. So lalagyan natin ng contact number para kapag may concern si client, dito na sila tatawag. Tapos ibang label dito na sa kabila. Ito ang ating grip. So lagyan natin ng label yung ating mga breaker. Tapos ATS. Ito ay ATS. Ito ang ating solar. At ito ang ating, yung red na ilaw ay represent as indicator ni Meralco. So ito ang ating battery 3, 2, tapos ito yung 1, yung pinaka master. Master sleeve 1, sleeve 2. Ito yung i-assign natin as master, si battery 1. Okay na. Bukas malilinis na to, ma-organize na. Kulang pa kami ng battery cable, nakalimutan dalhin kanina, 50mm. So, tapos ito papalitan pa tong breaker na to eh.
mas mataas yung ampere. Temporary lang yan para makapag sukat kami ng cable ng battery. Ano pa? Sa labas. Kukunik na lang yung grounding wire sa grounding rod para may ground na lahat. May earth ground na lahat. Ito, tabi muna natin ito dito. Tsaka lang muna. Nakakonect ba ano to? Battery cable? Hindi pa. Hindi pa. Oh, sa natin. Natin. Sige. Let's go. Okay, magandang hapon mga ka-solar. So, bali pang ganun pa rin, pang 6 na araw namin ngayon. Ano bang petsa ngayon? July 7. Medyo marami-rami na kami nakabit na L-foot at naglilinis na siya ng mga pinagtabasan ng tiles. Yung sa may tiles kasi kailangan na i-trim yung paglalabasan ng L-foot ng puting para hindi umangat tong tiles. So, ginagrinder yan. So matrabaho talaga pagka tiles yung yung pag-i-installan, time consuming, yan yan pala nakakapit namin pero nakaka 3 days na kami. Pero kung yero to kaya ito ng 1 day. Pero ilang araw ka na gumagawa sa bubong? 3 days ba o lagpas na? 2 days pa lang, boss. 2 days? 2 days pa lang. Kahapon ka lang ba nagsimula? Kahapon lang, inulan pa nga yung boss eh. Oo, yun, kahapon. So, pero hindi pa rin matatapos ngayon yan kasi meron pa dun. So, almost 3 days to 4 days. Tapos magre-railing na sila. Matagal talaga. Mahirap mag-install sa tiles ang roof. Ron, pag doon na kayo sa baba gagawa yung harness, huwag nyo makakalimutan na. Abas. Dapat nga dito naka-harness na rin kayo eh. So, pinagligpit ko na sila kasi dito sa Corinthian hanggang alas 5 lang pwede gumawa sa bubong tsaka baka maingay. So, limited yung oras namin dito kaya tumatagal talaga kami. Ilang araw na kami dito gumagawa. Bawal mag-overtime. Pwede mag-overtime, wiring lang, bawal maingay. Kaya lang, tapos na kami sa wiring, sa inverter. Bubong na lang kami. Maganda na ba? Tapeng, pasuya ko ng mga yun, yung mga battery, lahat ng tools Kasi lagayan nyo. Dapat yung tools na nakalagay dyan eh. Sige, nata mo na lang. Yung battery baka maiwanan na. Pero yung railing, ilagay mo na lang kayo sa loob na palupo. Ay, papasok mo dyan. Ilagay mo na lang kayo dun sa may kanal. Yan, para mas safe pa. Diyan mo na. Kaya kunin? O, dyan na lang. Mas safe pa dyan. Kano yung damit to? Diyan po yung cellphone niya, anak. Okay. Ta. Okay, good morning mga ka-solar. So, kararating lang namin sa site. Bali, ano ngayon? July 8. So, kakain muna kami. Time check. 10:47 ng umaga. Para tuloy-tuloy na yung gawa. Ito na yung pinakang lunch break namin. Mga gutom din. So, pang 7 days natin ngayon, ano? Anong ulam binili mo ron? Adobo, tsaka menudo, tapos Apretada. Share na lang para lahat makatikim ng iba't ibang putahe.
Pinalitan natin ng Santry yung breaker at mas mataas yung ampere rating. Yun naman lalagyan natin ng phase separator. Okay, magandang hapon mga kasolar. Bali pang 7 days ba natin ngayon, Ron? Ha? 7 days na namin ngayon. So, pero sa Tigula, ilang araw na tayo gumagawa? Pang 3 days na to. Pan 3 days. So, pang 3 days na kami gumagawa na. L-foot pa lang. So, yun. 3 days na kami gumagawa sa L-foot pa lang. Ganito ang senaryo kapag tiles yung bubong. So, walang pinagkaiba pagka ganun yung bubong yung Tigula. May curve yan. Same lang din na time consuming sa pag-i-install. Kasi ganito rin naman ang L-foot na ginagamit dyan. Pareho lang. Tile hook kung tawagin ito. Stainless na makapal. Sobrang kapal. Ito ang talagang recommended na gamitin kapag ganito klase yung roof. Ayan o. Pero kung gagamitan nila yung usually iba, hanger bolt o yung mahaba yung typical na L-foot ang ginagamit, tapos mahaba yung tornilyo. Kasi yung ganun walang tibay po yung ganun. Tsaka paano nila nakikita yung pamakuan, basta lang sila nagmamount. Hindi ko alam kung paano nila tinatarget yung pamakuan yung ganyan, kasi dapat tamaan talaga yun. Pero yung proper way talaga, ito ang dapat gamitin na L-foot. Tamang methodology pagka tile roof yung bubong. Talagang mahirap lang i-install. So yun nga, sabi ko nung isang araw, kaya may additional cost. Usually yung mga nag-i-inquire sa amin, tinatanong agad namin kung anong type ng roof ang meron sila. Kasi nga pagka ganito, tiles tsaka yung Tigula, may additional cost kasi yun. Pero pagka yero lang, as is lang yung price namin sa package ng solar. Kasi ang L-foot ay na para sa yero, plug and play lang. Tsaka di hamak na mas mura yun, yung L-foot na ginagamit sa yero. Yung kasi ay nag-range ng 45 to 60. Ito ay nasa 400 pesos ang isang piraso po niyan. Kulang-kulang 500. So kaya nag-iiba yung costing.
At the same time, time consuming, mas mahirap i-install. So isa pa yun sa reason kaya tumataas din yung presyo kapag ka tiles ang bubong. Tumataas yung presyo sa package ng installation ng solar namin. Almost done na kami sa roof. Sa ano pala, sorry, sa inverter. Ano na kami sa roof ngayon, nakapokus. 7 days na. So yung susunod na installation namin dito sa Binangonan, 6 kilowatt, pero parang magpapareschedule siya, kaya siguro proceed muna kami sa Marikina. 16 kilowatt po ulit yun sa Marikina, pero bugalo lang siya na yero yung bubong. So mas maganda-ganda yung trabaho dun. Dito 7 days na kami gumagawa eh. Nasa L-foot pa lang din kami. Tapos ipipix pa yung mga tiles na yan mamaya. Tapos tinatabasan pa namin yan, yung binabaklas namin na yan, tinatabasan pa yan para mag-flat ng maigi yung tiles. Kailangan kortehan yan. Kung saan tatama yung L-foot, yun yung babawasan. Pero hindi naman mabubutas yung tiles, yung kokortehan lang. Marami na rin nakasolar dito sa Corinthian. Dito may install din yung mga iba yun. Pero ito kung sa tingin ko pinakamaganda kay sir, hybrid. 3 battery, 16 kilowatt. So yan lang muna update. So bali ika 7 days namin ngayon. Time check, alas 4, July 8. July 8 po. Okay, good morning mga ka-solar. So bali pang 11 days namin ngayon dito sa Corinthian. Yan sila, gumagawa sila. Nakapag-railing na kami. Kahapon di lang ako nakapag-video yung ika 10 days namin kasi mounting lang naman ginagawa namin kahapon. Hindi pa rin kami tapos sa Tagula. So, hindi ko alam kung ilang araw namin ginagawa tong mounting. Nahirap kasi. Pero nakakabit yung mga railings. So yun, pang 11 days dito sa Corinthian. Kahapon may pinuntahan ako sa Las Piñas. Client namin nag-down. So pang line up namin siya, pang 12 siya o pang 11. Yan yung mga mounting oh. Kung kita dito. Sa kabila meron din yan. Ngayon nagkagaroon din kami, tapos nagwa-wiring na. After nito makakapag solar panel na kami. Ayun. Yan po yung update ngayon. Isa pa sa rason kaya tumatagal kami dito, limited yung overtime. 1 hour lang. Hanggang 6 lang kami pwede gumawa. Kahapon pinuntahan kami ng gwardiya. Pinatigil kami. Subukan sana namin lumagpas sa 6 eh. Hindi kami pinayagan talaga. Okay. Ang ganda dito sa gilid ni client, daming halaman. Dami niyang tanglad, okra, gabi, saluyot, papaya. May malunggay din. Kompleto, may papaya. May langka. Nagtatirin nito katulong ni sir. Bakanting lote. Ayun lang, nakakwento ko lang. Yan, tinataasan nila yung PV cable tsaka granting wire. Tulungan nyo, mabigat yan. So yun, hopefully hindi umulan ngayon. Yung isang araw pala namin dito na schedule, wala kami nagawa kasi maghapon umulan. Siyempre safety first. Napakadulas ng bubong nila pag maulan. Kasi dumudulas yung lumot pag nabasa ng ulan. Pero ngayon at bukas makapagpanel na kami. Tapos na kami sa mounting. So yan lang muna update ngayon. So madami kami install ngayon. Hindi ko tanda kung 11 or 12 na line up. Nasa pang 1 pa lang kami. Actually yung mga nakaraan na marami ring line up kami, natapos na namin lahat yun. 7 yata yun. Simula April 1. Tapos ngayon may helicopter. So dumaan yung malaking drone. Bali madami kami line up ngayon na installation, kaya marami akong for upload na content. Yung iba lang for edit. So hindi busy pa lang.
Madami kasing gawa eh. Priority installation eh, kasi may mga commitment date kami. Kada client dapat ma-reach namin kung ano yung pinangako naming petsa. Dapat makapagsimula kami nun. So, ito lang naman yung nakikita kong mahirap sa line up namin. Kasi tiles yung bubong. Meron pa isang ganito kaming i-installan eh. Tiles din pero parang Tigula type na glossy. Sa Ayala Heights naman yun, 18 kilowatt. Pero hindi kami mahihirapan doon kasi hindi naman kami gagawa ng solar panel doon dahil may panel na siya. Ang gusto lang niyang mangyari, yung grid tie niya gagawin ng hybrid. So gagamitin namin yung existing na panel niya. So I think di kami matatagalan doon. Wala namang panel installation. Ang ganda oh, may ano. Sa Lagubang. Sa Laginto. Dito tayo sa gilid ng bakuran ni client. Ito yung bahay ni sir. Tapos ito yung kanyang metro. Yung kanilang breaker o service disconnect nasa may indoor na sa loob ng bakod. Doon banda. Ito yung metro niya. Yung mga wire pala dito sa Corinthian Hills. Wala naka-expose yan, walang poste. Yan. Kaya makikita ang kahit wire na internet. Nakabaon lahat sa may lupa. Yan. Ganyan ka ganda ang setup ng ano dito. Electrical system. Corinthian Hills. So yun lang po muna update. Mamaya mag-update ako kapag mag-wiring na kami. Thank you. Okay, break time muna kami mga kasolar. Ito yung aming ulam. Binili namin sa karinderya. Daming putahe. May minudo, adobong sitaw, adobong laman ng manok. Ano to? Ginataang manok. At chicken curry. Sobrang binigay. 1, 2, 3, 4, 5. Lima naman talaga. Order natin. Apat lang. Pero yung kanin baon namin. Layo mo ng konti yan siya, baka dumaustos pa baba. Yung wire. Siya na. Cable tayo mga nagdasal. Bali, nagwa-wiring na kami dito sa Dito. Tara. from solar panel to inverter. Nagka-clamp na kami ng conduit. Wait lang, pre. Okay, baba ka muna siya. Tatapatan mo lang siya yung una. May mga siglam. Okay, good evening mga ka-solar. So, nandito pa rin kami sa site. Pipix lang namin yung mga conduit, cable tray. Insulator. Mga ganun ako. Yan. Ano ko may insulator yan eh. Okay lang, tanggalin mo yung ano na yun ah. Kasi masabit na yan. Saan na? Pakita ko sa'yo. Sakto ba? Okay, almost done na kami. Dito, bali bukas solar panel na lang kami. Tapos mayroon tayo dito ng splicing box. Bukas solar panel naman yung gagawin namin. Okay. Ilalim ko, boss. Okay, pauwi na kami guys. Oh, sige. Pasok mo sa ilalim. Tagalin mo muna yung bag.
Ano oras na sa'yo, Ron? Shanti. Ano na sa akin? 7. 7:48. 7:48. Oh, Sir, pinilit namin tapusin yung mga ibang so pauwi na kami from Corinthian Hills to Teresa Rizal. Okay, good afternoon mga kasolar. So today is July 16. So dito pa rin kami sa Corinthian. Nakapaglagay na kami ng panel, 8 pieces. Yan. So hindi ko na na-video sa roof kanina kasi hindi ko dala yung camera. Nag-i-instruct ako sa mga tao. So bukas kabilang facing naman 8 pieces din, tapos sa kabila 8 pieces. So 16 pieces pa yung ikakabit namin bukas. So pinatigil ko na sa bubong, pinatapos ko lang yung 8 pieces. At pinapapaintalan namin yung sa inverter. Sa inverter side ay almost done na rin. Tapos pinaglilinis na, nag-aayos na ng tools. Kasi ito, kukunik na yung solar panel. Ito yung sa inverter side. Tapos na kami sa inverter side dyan. Ron, dapat lumagpas yung wire ng solar panel. Okay. Kalsuhan nyo. Tapos mamaya tayo magwalis dito yung mga kalat Yan, naglilinis na sila. Time check for 24:30. Yan lang muna yung update yun. Hindi ko natanda ko pang ilang araw na namin. Pero target ngayong week matapos na to, mga turnover. Sabado kasi bawal gumawa rin dito baka Lunes pa o Martes ma-turnover. Yan lang. Bali ito yung install namin sa inverter side. Napakalinis. Ang ganyan kami mag-install. Aluminum yung gamit namin na raceway ng wire, hindi plastic. Tapos meron kaming splicing box dito. Yan, punta kami dito, tumagos kami dito sa may kabila. So yung itim na yun, insulator yun, protection yun sa may wire. Tingnan natin. Ito yung specs ng ating inverter, 16 kilowatt. Yan po. Ito yung bahay nila lang ito. Ganda. Try mo na, yan. Electrical. Tapos dito naman, i-splice na nila yung grounding papunta sa earth. Grounding. Dito kami dumaan. Yan o. Wire lock, ano yan? Cable tray. Linis yan. So bukas sana matapos lahat. Aray ko. Tapos na kami mag-install. Bukas ulit. Grabe. Ang hirap pagka limited lang yung oras sa trabaho subdivision. Tumatagal lalo. Bukod sa mahirap na installan kasi tiles yung roof, limited pa yung oras. 3 weeks na kami rito. Ito ang patagal sa amin yung solar panel sa bubong. Ang hirap ng mounting. Pero patapos na. I think final turnover nito Monday pa. Ngayon ay July 16. Pero ewan ko kung kaya hanggang Sabado. Nakapagkabit na kami ng 8 pieces na solar panel. Yun. 8 pieces pa lang. So mayroon pa kami 16 pieces na ikakabit.
Tingnan namin kung kaya yung 16 pieces bukas at may tap sa grid. Pag nagawa yun, tapos na lahat. Biyernes bukas. Ang baka kayanin hanggang Sabado. Yun lang. Yun lang muna update yun. Thank you mga ka-solar. Okay, good morning mga ka-solar. So, dito na ulit kami sa Corinthian. Ano ba, July 17. Papasaksak ko na yung 8 panel dito para temporary i-configure yung inverter at battery para ma-charge na habang ongoing pa yung dalawang string. So safe naman yun basta naka-off lang yung mga ibang breaker. Okay, nagpe-prepare na yung ating team. So bali na i-temporary soak run lang muna natin yung inverter. Naka-on yung isang string, which is ito yung yellow dun banda sa kabilang bubong. So 54%, 54%, 54%. Same dito, 54%. Live BMS 480, 600 amps. So well communicated siya. Wait lang, nag-reboot. Ilang natin to 0. Grid settings, okay naman. Advanced, mamaya connect natin sa internet. .6 kilowatt charging. Sila ay naglilip na ng solar panel. Okay, na online na natin yung inverter. So isang string pa lang gumagana, 3.7 kilowatt. Alas 10 ng umaga. So 10 AM, 3.7 kilowatt, isang string pa lang yung nagana. So wait natin yan. Ngayon ay 3.8. So naka bat first muna tayo ngayon. At na-connect na rin sa internet. So all goods. Charging lahat ng battery. 56%, 56%, 56%, 56%. Live BMS charge current limit 480, discharge current limit 600 amps. Pylon, so well communicated siya. Kaya alam mo natin yan para mag-charge. Focus lang siya sa battery. Yan, para pag nag-demo tayo, nakakondisyon na yung battery. Malapit na kasi tayo mag-turnover. Kaya need na natin lagyan ng charge yung mga battery. Yan, so yun lang muna. Thank you. Okay, magandang tanghali mga ka-solar. So yan, dito pa rin kami sa roof. Dito na yung kinakabit namin. Ilan nun kakabit dyan? 3? Tatlo. Tapos dito nakabit na yung 8. Tapos 2 dito. Mag-harness, taping. Dito ka pre. 2 clamp dapat gamitin nyo ron. Left and right. Tapos kung saan yung isa. So, para sure tayo. Ikaw, ang gagawa mo? Gabon nito, boss. Nag-assist. Silipin natin yung natapos namin kahapon na 8 pieces. Ito yung nagcha-charge ngayon sa battery. Pinagana ko na to para magkaroon na ng karga yung battery. No? Maganda yung pagkaka-install yan. Malinis, maayos. Tsaka yung clamping zone ng railing, tama po. Pasok po sa standard. Na-install naman namin na maayos. Sobrang hirap lang talaga. Pero at least gumagana na to. Maganda harvest ito. Nasa 4,000 watts mahigit. Malapit ang ma-full yung battery. Tapos dito, bago to latagan, papa-cable management natin to. Hindi to pwedeng nakaganto. Yan. Lahat yan i-cable management. Tapos, meron kaming nabasag na tiles. Tinikit na lang namin na sealant kasi
Kasi actually yun pa rin. So kapag ka tiles pala, pagka dito banda medyo mahirap na. Mahirap na magtanggal kasi madadama ito. So dapat pala may setback na 3 tiles. At doon ka magsisimula ng L-foot. Setback sa 3 ano. Pero ni-remedyo naman ni-repair. Hindi maiwasan, hindi 100% mape-perfect pagka tile roof. Pero ang importante hindi dapat mag-leak. So ito yung sitwasyon namin ngayon. July 17, hindi ko kasi tanda kung pang ilang araw na kami. Basta 3rd week na. So ayun. Yan yung status ngayon dito. Natulong silang 4. Ito lang naman yung portion na pinakamahirap, yung 4 sa hulihan. Yan yung mahirap kasi nasa bangin. Sabihin kitang bangin siya. Kaya yung dalawa nakaalalay, dito lang sila nakapesto. Tapos yung dalawa ang magkaklamp. So ito na lang yung mahirap, yung 3 na to. Yung dalawa doon natapos na. Tsaka yung dalawa doon sa may bangin, parehas bangin yan, tsaka ito. So pag natapos na yung 3 na yan, yung lahat na yan, 3 dito, 2 doon, 3 din doon. 2 doon sa kabila. Dito 3. Pag natapos yan, madali na lahat yung susunod. Puro dito na lang banda sa loob. Hindi na risky, kumbaga. Ito naman ay mababaw lang din naman to. Itong nasa ano. Basta kada orientation dito, naka-assign dito 8. Ang kasamahan nito ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So pares sila ng pacing. Ito ang magka-string, ito, tsaka ito. So pares silang nakatutok sa pacing. Wait lang, buksan ko lang yung aking compass. Pacing south. Pacing south. Pacing south yan naman ka-series. Total of 8 pieces. Ito naman ay pacing west. West north. Ito. 8 rin dito. So dito ay 6. Tapos doon po yung 2. So yun yung magka-series kabilang bubong. So hindi na basta-basta sini-series na halimbawa ito south, ito west pagsasamahin. So hindi ganoon, mali yun. Dapat pa magi-string kung 8 sa facing south, 8 doon, wag haluan ng ibang facing. Halimbawa haluan mo ng facing west. So malaki kasi yung losses kapag ganoon. So may tamang pag-design sa pagkakabit ng solar panel. Hindi lang basta-basta kino-compute yung voltahe, yung current. Also kino-consider yung positioning ng mga solar panel, yung mga pesto nila. Pero sabihin na natin per group ng solar panel dapat iisang facing yung harap nila, kung saan sila nakaharap. Yun, 8 din doon facing west, east. Yung nandun facing east. East west. Dito 8 rin yun. Tapos didiretso na sa inverter yun. Wala nang kahalong ibang solar panel yun. Tapos 8 rin dito. Tapos 8 rin doon. Dito 8. So malami rin na naka-solar dito yan, oh. Ito naka-solar. Dito naka-solar, yun naka-solar. Yun. So, ito ay Corinthian Hills. Iba pa yata yung Corinthian Garden. So ito ay Corinthian Hills. Sakop siya ng Ugong, Barangay Ugong, Quezon City. Hindi nyo masipat. Hirap. Ang pagpasayan nyo na lang yung binara na yan yung railing. Taping, tawag ito, Jonathan. Tingnan mo kung parehas na yung space. Oo. Pare. Kasi di ba binara nyo yan sa L-foot. Yan ang sundan nyo. Kasi hindi ko rin masisipat yan eh. Pag dito ang angle ko sila Jonathan na lang. Sa ano kayo magbase? Ron, kailangan sure ang niya, nalatag niya kasi 3 layer yan. Pag baliko, umpisa ng baliko yan, hanggang dulo yan, makikita yan, baliko. Okay, kain tayo mga ka-solar. Munggo, kalderetang manok, o share.
Ayun sila, nasa bubong sila. Napabukas nga ako ng gate. Yes, we are. Banat. Okay, full charge na yung battery, 100% na. So bukas pwede na tayo mag-demo. Final turnover. Garon, off mo na. Common voltage. So voltage checking muna tayo. Hawak. Wala na. Okay, ito ay meron 229 volts. 229. Okay ron, safe na ron. Okay, tanggalin nyo na yun. Ang laki ng wire na ito. 150 mm, residential. Yan. Okay. Oo, uno. Pwede bang balatan mo ng ano yung pre? Ng mahaba, tapos tutupiin natin para lumaki yung wire niya, yung copper niya. Two 230 grid settings. Sorry. Ay, sir. Solar panel. $349, $339, $313. Bukas sir yung final turnover. Okay yan. So, parang ite-test mo na to for a day. Yes, ako. Mamonitor ko rin yung consumption nyo ngayong gabi. Nakakonect na po to sa internet. Bukas ko po ipa-final turnover. May mga measurement pa na gagawin. Ko lang po siguro kung paano yan siya kaya on-off ba? Ganun ba? Yung guide. Po guide. Sige. Kaya mga hindi pwede hawakan or galawin or on-off. Po. Sige po. Tapos to kailangan na natin provide ng pan. Nang ano?
ng fan para sa inverter. Kasi indoor installation kasi. Kaya mga ganyan lang naman. Kaya magkabit kayo ng wall fan dito or something. Nakatutok lang dito para hindi maipon yung init dito sa area na to. Umiinit to. Awa, pag nag-generate ng power, may init po yun. Buksan na lang yung bintana. Umiinit pala ito eh. Kasi dahil sa labas na yan. Tapos lagyan ng bahay. Yung sa kabila doon, no? Nasa labas. Sa labas. Lagyan ng doon. Oo. Ako lang din naman dito. Ano lang, need lang Kailangan mag-provide. lang buksan yung bintana. Sira yan yung bintana? Okay. Yung power nyo, yung umaandar ngayon na appliances, 3.4 kilowatt o 3,400 watts. Kinukuha lahat yon. Nakita mo ba, sir? Tabi ka dyan. Ito, meron tayong 4 na icon dito. Itong poste, simiral ko yan. Poste. Itong square na may araw, solar panel, tapos battery, tapos yung bahay, consumption nyo. Ngayon, ang umaandar sa bahay mo, overall load consumption yan ay nasa 3.4 kilowatt. O katumbas ng 4 na 1 HP na aircon. Ang nagsusupply sa kanya, solar panel. Tapos yung kulang na 700 watts, Sa Si battery. Si battery po. panghuli lang si Meralco, halimbawa, lobat na si battery. At insufficient yung harvest ng solar panel. Doon pa lang siya kukuha kay Meralco. Sa ngayon naman, naka-full charge tayo ng 100%. So, sinarge ko na siya kanina, pagdating namin ng umaga Saan Kasi, siya kumuha ng sa solar panel. Kasi kahapon may natapos kami na 8 pieces. Okay. Sinarge ko na siya para, ang factory charge niya kanya na 54%. Naka-full charge naman tayo hanggang 100. Yan, halos ko lang kinukuha kay Meralco ngayon. Pero bukas final turn ako, Bern. Soft run pa lang to. Kung malamang mayong gabi, kukuha na yan siya sa Meralco. Kung mag-aircon. Pag nalobat. Pag nalobat po. Pag nalobat. Pag nalobat lang. Ang set ko muna ngayon na lobat ay 50%. Bukas i-adjust natin na mas malalim hanggang 35%. Ngayon, pag na-reach niya na yung 50% sa depth of discharge, bibili na tayo kay Meralco. Whatever kung anong oras mangyari yun. Halimbawa, alauna na madaling araw, basta na-reach niya 50%, doon pa lang papasok si Meralco. Tapos in the morning, ang mangyayari, siyempre gagana yung solar panel natin, yung 24 pieces, i-charge na si battery. At the same time, sinusupplyan yung consumption sa bahay niyo, yung self-use kung tawagin. Sabay ginagawa yun ng inverter. Nagsusupply sa appliances, yung sobrang harvest, sinacharge sa battery. Simultaneous. Bukas makikita natin yan. So, bukas i-turn over ko final, pati yung mga apps, sa mga susi. Pag sinabi mong simultaneous, kasi kunwari, bukas ng umaga, so nagpa-farm na, Yes, tapos nun, nag-charge yung battery. yes. Yes. Pero Tapos, sa Meralco muna kumukuha ng power. wala. Halimbawa, maganda na harvest. Halimbawa, 8:30 or 9 a.m. Actually, 8, maganda na rin yung harvest nan. Kung kayang i-sustain ng solar panel natin, yung self-use mo ng bahay, at may sobra pang harvest, i-charge sa battery, naka-zero lang yan. So, mangyayari lang na, Yung solar panel, lagi siya dadaan sa battery. Tapos yung battery yung magbabato ng kuryente sa bahay. Ganun ba yun? hindi. Si solar panel, dadaan sa inverter. Si inverter ang mag-distribute sa appliances mo at sa battery sabay. Ganun. Hindi dadaan sa battery bago pumunta sa appliances. Sabay po yan, dalawa po yung output niyan. Output sa battery, tas output sa appliances, yung AC line, DC line. Sabay po. Okay. Apo. Okay. Laki pala ng ano nyo, no? Idle power nyo, yung normal use lang. Halimbawa. Pero malaki siguro kasi mas malakas kayo sa gabi. Mas malakas sa gabi. Di ba? Kasi may mga aircon na eh. Ngayon, 2.1 kilowatt na. Oo. Pero ngayon, may aircon din na bukas sigurado. Siguro, Ngayon, no? wala. Walang aircon nakabukas. Ano kaya yung 2 kilowatt na yan? yan? Rep lang yan? Ilan ang rep dito? 3. Parang dalawang malaki, Freezer. isang maliit. Yung freezer. Oo, dalawang may freezer, isang chiller lang. Okay. Oo. At least, di naman sir. 5:26 p.m. na, pero 2,600 pa kaya i-produce ng
solar panel mo. Yung solar panel mo kasi, kumpleto ng pacing eh. May pang umaga, may pang tanghali, may pang hapon. Kada pacing, tig 8 pieces siya yung ginawa natin. More or less, kada facing, ilang yung kilowatts na naka-farm? More or Ah, less, estimate lang. 80% eh. 70 to 80% ang maximum na 15 kilowatt po kayo eh, total eh. 15. Yes, pagka 16 kasi dito. hindi. Yun lang po kasi yung pit. Kada orientation ng sa roofing space niyo pa. Hindi natin 16 kilowatt sana, mas maganda, mas maraming panel, mas maganda. Limited kasi yung roof natin. Yung upon ocular, yun lang talaga yung mamamaximize natin. Anyway, Pero bukas, kanina pumalo to ng 5 kilowatt sa 8 pieces lang na solar panel. Oo, yung in-energize ko. 4 pieces lang yun. Eh ngayon, nakabit na yung 16 pieces. Bukas malalaman natin. Makikita natin. yung data na to, parang namomonitor mo naman. Yes, actually nilink ko na siya pero bukas ko na kayo i-connect. Naka-connect na po kayo. Ito po, Cham Solar Plant. Ginawa ko na po kayo ng account. Yan. So mamaya evening, i-check ko kung ano yung consumption nyo pagkagabi. Yung kasing peak nyo eh. Sa gabi, malamang madaming aircon na kabukas. Sa daytime, daily, medyo mababa naman. So doon tayo magkakaroon ng pagkakataon na yung sobrang harvest, i-charge sa battery. Battery. Sa gabi po kayo malakas eh. Yan, monitor po. Pero bukas, pwede ko kayong i-connect kung ilang kayo magpapakonect. Si Sir Peter, kayo po, lahat. Download lang po kayo ng ganitong apps, DA Cloud. Okay. Sige. So, ito yung ilaw niya. Ito naman yung full bar. battery. Bar ng battery yan. Pag charging paangat, pag discharge pababa. Pagka puno, ibig sabihin full charge. Yan, 100%, 100. So, lahat to ay communicated. Master, slave 1, slave 2. Tapos, para malaman kung communicated din sa inverter with communication, ito ang titignan sa click lang yung battery icon, live BMS. Yan po, yung discharge, tsaka yung pylon. Yung BMS ng battery, pylon po. Sa ngayon, wala na kayo munang kinukuha kay Meralco. Pinagana ko na yung solar battery. Yan, naka-zero si Meralco. So, ibig sabihin, hindi gumagana yung metro niya sa labas. Start soft run ngayon. Bukas, full blast na kasi naka-activate na rin yung 16 pieces na panel. Okay. Wala si Sir, Sir Peter, umalis. Umalis. Kahit bukas naman, nandito naman kami Bukas bukas. naman. Tsaka pull out din kami bukas. Okay. Thank you, sir. Naglinis na kayo sa labas? Ako na mag-pray. Okay, so natin yung grounding. Calibration loop muna tayo. Hindi na-calibrated yung ating off natin, testing natin. Yan. So 1 ohms muna tayo. Okay, 1.03. Next, 10 ohms. Okay, calibrated. Yung ating grounding. Yan. 2. Hold natin. 6 ohms. Not bad. 6 ohms. Grounding resistance. Okay, pauwi na kami mga ka-solar. Magsa-side out lang kami. Dito. Pogi oh.